Blessed be your name. Yan po ang pamagat ng ating instrumental worship song para sa ating daily devotional. Kumusta po kayo? Magandang araw at magandang umaga sa ating lahat. Isa na naman pong araw ng pagpapala ang sumasa atin sapagkat mapalad ang mga uhaw at gutom sa katuwiran ng Diyos. Mapalad ang mga uhaw at gutom sa kanyang salita. At ang ating araw-araw na pagtanggap ng espiritual na biyaya ng kanyang salita ay pagpapatunay po na tayo ay gutom sa kanyang salita. Kaya tayo ay mapalad. At dahil tayo mapalad, ay muli nating tatanggapin ang biyaya ng Diyos na kanyang inihanda sa araw na ito. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa ating daily devotional. Ngayon po ay araw ng Martes, 29th of September 2020. At isang araw na lang, magpapalit na naman ang buwan. At papasok tayo sa huling quarter ng 2020. At marami pa rin tayong kinahaharap na mga challenges sa buhay. Pero salamat sa Diyos dahil ang kanyang salita ay hindi lamang sapat, kundi higit pa sa sapat sa mga espiritual na pangangailangan natin. Maraming salamat po. At kaya ngayon, bago po ako magsimula, tayo magsimula sa pag-aaral at pagtanggap ng mayamang biyaya ng Diyos ngayon, samahan niyo po ako sa pananalangin. Nalangin po tayo. O aming Ama at aming Diyos, alam po namin ang araw na ito ay araw ng pagpapala muli sa bawat isa sa amin. At kami ay laging nag-e-expect ng mga mabubuting bagay. Mga bagay na inihanda mo para sa inyong mga minamahal na mga anak. Because good and perfect gift comes from above. Maasa kami na ang mabuti at ang dalisay na biyaya ay aming tatanggapin. Patuloy na ito, dito nagmumula ang kalakasan namin. Dito mo sinasagot ang aming mga panalangin. Dito ka nagpapagaling sa may mga sakit, karamdaman. Dito ka nagpo-provide sa mga pangangailangan. Dito ka nagpapalakas sa mga nanghihina. At umaasa kami na sa pag-aaral po ng inyong salita ngayon ay tatanggapin namin ang mayamang mong biyaya. Gamitin niyo uli ang inyong abang lingkod na maging daluyan ako ng biyaya sa aking mga kapatid. Salamat po ng maraming sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang ating topic ngayon ay Satan's deadliest snare. Ang matinding patibong o snare ng kaaway. Dahil wala nang ibang gusto ng kaaway kundi sirain tayo. He came to steal, to kill, and to destroy. Ang kanyang papel sa buhay natin, ang kanyang objective, I should mean, ay tatlong bagay lang. To steal, to kill, and to destroy. Mabuti na lang that Jesus came to give us abundant life. Life to the fullest. At kahit na anong deadliest snare ang ihain ng kaaway sa ating harapan, ay meron namang Diyos na nangako na ang buhay na ipagkakalob niya ay buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. I-relate po natin ang pag-aaral sa ating topic sa aking prepare na key passage sa Luke chapter 22 verses 39 to 46 in the New International Version. Ito po ang sabi sa 39. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place,
He said to them, "Pray that you will not fall into temptation." He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed, "Father, if you are willing to take this cup from me, yet not my will, but yours be done." An angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. When he rose from prayer, went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. "Why are you sleeping?" he asked them. "Get up and pray so that you will not fall into temptation." Blessed be the reading of the Word. So, iugnay uli natin ang mga verses na binasa natin related sa ating topic ngayon, Satan's deadliest snare. Napansin ko lamang sa verse 39, Jesus went out as usual to the Mount of Olives. Nilagyan po ng word na as usual. Pwede namang ang verse ay, Jesus went to the Mount of Olives. Pero ang binanggit po ay, Jesus went out as usual to the Mount of Olives. Ibig sabihin ng word na as usual, ang ginagawa ng Panginoon na ito ay palagian niyang ginagawa. Ibig sabihin, practice na ng Panginoon na tuwing mananalangin ay pupunta siya sa Mount of Olives at doon siya mananalangin. So ang Panginoong Jesus, hindi lamang siya mananalangin sa panahon na, kasi ang istorya po dito ay malapit na niyang harapin ang kanyang layunin ng pagparito, ang bayaran, ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. So, alam na niya ang darating at hindi siya pupunta doon para manalangin dahil meron siyang matinding haharapin na pagsubok, kundi kahit wala ang mga pagsubok na harapin niya dito sa istoryang ito, ay lifestyle na ng Panginoon Jesus ang magtungo sa Mount of Olives to pray. At ang kanyang mga disipulo ay sumunod sa kanya. At nung marating nila yung place na kanyang palagiang spot para manalangin, ay sinabi niya sa kanyang mga disipulo, "Manalangin kayo, pray that you will not fall into temptation." Manalangin kayo na huwag kayong mahulog sa tukso. At siya ay lumayo ng di kalayuan mula sa kanyang mga disipulo para sa kanyang fellowship na mag-isa sa kanyang ama. At siya lumuhod at nanalangin. At ang sabi ng Panginoon Jesus, "Ama, if you are willing, Father, alisin mo ang sarong ito sa akin. Ngunit hindi ang aking kalooban ang siyang masusunod, kundi kalooban mo." May angel na bumaba mula sa langit, nag-appear sa kanya at pinalakas siya. Yung strengthen him ay isang ministry ng angel po yan, to strengthen. At sa kanyang paghihinagpis, so nakita natin ang human side, no? The human side of our Lord Jesus Christ. Kasi po, ang ating Panginoon Jesus ay 100% man and 100% God. Hindi lamang po siya 100% God and 0% man. So, pinapakita rito ang kanyang human side, and being in anguish, he prayed more earnestly. Yan po dapat yan naman talaga, no?
na kapag tayo ay may mga hinagpis, may mga pinagdudusaan, may mga pagsubok na parang hirap na hirap tayo, nakakapanalangin tayo ng taimtim, makakapanalangin tayo ng malalim. And his sweat was like drops of blood falling to the ground. When he rose from prayer, tapos siyang manalangin, matindi po ang kanyang anguish kasapagkat ang kanyang pawis ay pumapatak na parang dugo, no? Butil ng dugo sa lupa. At nung natapos na siya manalangin, binalikan niya ang kanyang mga disipulo at natagpuan niya silang, naabutan niya silang natutulog. Kumbaga, bago pa siya umalis actually na manalangin di kalayuan, ay sinabi na sa kanyang mga disipulo, manalangin kayo upang hindi kayo mahulog sa tukso. Pero pagkatapos siya manalangin, binalikan niya ang kanyang mga disipulo at naabutan niya silang tulog. Sapagkat ang dahilan ng kanilang pagkakatulog, exhausted from sorrow, dahil sa kanilang kalungkutan. Dahil alam nila na ang kanilang Panginoon Jesus, na ating Panginoon Jesus, ang kanilang master, ang kanilang rabbi, ang kanilang teacher, ang kanilang shepherd, ay malapit nang mawala sa kanila. Kaya sa sobrang mga kalungkutan nila, sa sobrang yung nararamdaman nila, yung malapit nang mawala yung kanilang master, ay sa sobrang pagod, nakatulog sila. Pero ang tanong sa kanila ng Panginoon, why are you sleeping? Bakit kayo natutulog? Ang tanong niya sa kanila. At sabi niya, bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso. Ibig sabihin, hindi nagbago from the first command ng Panginoon, pray that you will not fall into temptation, hanggang sa kanyang pagbabalik. Consistent ang Panginoon Jesus sa kanyang paalala sa kanyang mga disipulo. Pray that so that you will not fall into temptation. So sa nabasa natin na yan, Luke chapter 22:39 to 46, makikita natin ang mga disipulo ay natulog at sila ay unaware na ang enemy, ang kaaway, is lurking in the shadows. Ibig sabihin, umaali-aligid na ang kaaway. Ito yung panahon na hindi ka mag-lower ng guards mo, hindi ka mag-lower ng standards mo, hindi ka magpapabaya sa pagbabantay, sapagkat sa panahon ng pagtulog, ang pagtulog po ay nagsisimbolo ng pag-disengage mo sa pagiging watchful. And they are unaware that the enemy is lurking in the shadows. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila, Jesus had told them in verse 40, pray that ye enter not into temptation. So talagang ang ating weapon, ang ating shield sa lahat ng atake ng kaaway na maaring gumagawa ng plano para sirain tayo, wasakin tayo at alisin ang lahat ng ating spiritual dreams and visions and desires, ay yung patulugin tayo, yung mawalan tayo ng consciousness sa mga spiritual na atake ng kaaway. So Jesus knew He was going to be crucified. Alam na ng Panginoon Jesus na siya ay malapit nang humarap sa kanyang pagdurusa, ang crucifixion, ang kanyang pagharap sa hatol ng kamatayan. And the disciples were going to be tested.
And the disciples were going to be not only to be tested, but to be tempted to stop following him. And the disciples' hearts were heavy with sorrow, sapagkat hindi naman lingid sa kanilang kaalaman ang pagpapaalam ng Panginoon sa kanila, ang pagsasabi ng Panginoong Hesus sa kanila na malapit na akong humarap sa dahilan kung bakit ako naparito. And so they were physically and mentally exhausted. Alam niyo ba na yan ang isa sa mga strategy ng kaaway, yung pagurin tayo sa pag-iisip, pagurin tayo sa mga pag-aalala, until physically drained tayo and mentally drained tayo. Tayo ay physically and mentally exhausted, na pag ganyan po, pupurol na ang ating understanding, pupurol ng ating discernment, at hindi na natin na-anticipate ang pwedeng gawin ng kaaway. Maliban na sila ay yung kanilang puso ay were heavy with sorrow, maliban na sila ay physically and mentally exhausted, they were walang kaduda-duda, they were discouraged and they were afraid. Sapagkat pagkasama nilang Panginoon, alam nila may nandun pa yung kanilang security. May masasandalan pa sila. Pero ina-anticipate din nila na pag nawala ng Panginoon Jesus, kaya na-entertain nila ang discouragement, na-entertain nila ang fear sa kanilang mga maraming iniisip-isip. Ano na mangyayari sa atin pag nawala ng ating rabbi, ang ating teacher? Ano na lang ang mangyayari sa atin? Baka inuna na siya, tayo na ang isusunod nila. So marami silang doubts, fears, and discouragement. So think about the battles you are facing this week in your own life. Isipin mo yung mga battles of life na kaharapin natin sa mga araw na darating. Are you apathetic about these challenges? Indifferent ka ba? Or do you really realize that the battles you are facing are not against flesh and blood? Kasi alam naman dapat natin na una, the battle is the Lord. Ang laban ay sa Diyos. Pangalawa, we do not fight against flesh and blood. Ang laban natin ay hindi laman at dugo. Ang laban natin ay patungkol sa mga espiritu sa mundong ito. And are you facing the enemy from the position of knowing or the position of knowing the power of the combat with Satan and the power of darkness? Tayo po ba ay aware, mga minamahal, na ang pagharap sa kaaway ay nasa posisyon ng dapat alam natin ang ating kapangyarihan sa pakikibaka laban sa kaaway, na ang kapangyarihan ay mula sa kadiliman. Mas makapangyarihan tayo. Greater is He that is in us than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang Panginoon Jesus na nasa atin kesa siya na nasa mundong ito. So meron dapat tayong alam. Di ba? Ilang araw na din pinag-uusapan natin ito na sunod-sunod na pagtuturo about ano ba ang meron tayo. Ano ba ang sandatang meron tayo? Ano ba ang weapons na available sa atin sa ating pakikibaka para hindi tayo matalo at tayo ay nasa position of power, nasa position of victory tayo, and
dapat alam natin kung paano, how to, face the enemy. Dahil ang enemy ay isang defeated enemy. Hallelujah. So receive a new revelation of the position of victory God has planned for you and planned for me to have in these circumstances. Dapat sa lahat ng spiritual battle natin kinahaharap, meron tayong tinatawag na new revelation, mga bagong kapahayagan. Kung ano nga ba ang position natin? Ang position natin ay position of victory. At ito ang plano ng Diyos na ibibigay niya sa atin sa lahat ng negatibong sirkumstansyang darating, sa lahat ng spiritual battle na darating sa atin. So by faith, mga minamahal, if you lift your hands to the Father and begin praising Him for making you victorious, at pag nagsimula ka ng magpasalamat, pag tinaas mo ng kamay mo, at nagsimula ka ng magpuri sa Diyos, sa ibibigay niyang pagtatagumpay sa lahat ng haharapin nating laban, doon pa lamang sa praise and worship natin, doon pa lamang sa pagpupuri natin, parang sinasabi natin, tapos na ang laban. Ang mahirap sa maraming Kristiyanong katulad natin, ang nauuna kasi yung kanilang pagdududa, pag-alinlangan, takot, at panghihina, kahinaan ng kalooban, yung discouragement. So, every time we face a spiritual battle, talagang manalangin tayo, Lord, give me revelation. And the Lord will give you revelation, at ang unang ipapakita niyang revelation sa atin ay yung position natin, na tayo ay nasa position ng kapangyarihan, nasa position ng pagtatagumpay. So ang unahin mo diyan, magpuri ka na sa Diyos, magpasalamat ka na sa Diyos, sapagkat the moment natutunan nating magpasalamat sa Diyos, parang sinasabi natin sa kaaway, tapos na laban, tapos na boxing, may nanalo na. Hindi ka lang magpapasalamat pagtapos na ang laban. Sa simula pa lamang, pag nagpasalamat ka, alam mo na, at alam na ng kaaway, o ba't nagpapasalamat na siya? Naku, alam niyang magtatagumpay siya. Alam niyo yon, na ang kaaway, sasabihin niya, ba't nagpapasalamat yung kalabang ko? Ba't nagpapasalamat yung anak ng Diyos? At iisipin ng kaaway, alam natin ang ating tayo. Every time harapin natin siya, sapagkat ang ating position ay position ng pagtatagumpay. Amen. So praise Him. Praise God for giving us power, for giving us authority over all the power of the enemy. No weapon formed against us shall prosper, and those who will rise up against us shall fall. Mga minamahal, walang scheme, walang weapon ang kaaway na pwede niyang gawin, na pwedeng tumalo sa atin. Kaya purihin mo siya, pasalamatan mo ang Panginoon sa kapangyarihan at authority na ibinigay niya sa atin laban sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. And so now, in the name of Jesus, I declare, pinamamanhik ko sa inyo, mga minamahal na mga kapatid, take the authority God has given to you and use it. Hallelujah! Yan po ang ating dapat maging practice. Kunin natin ang mga sandatang ibinigay sa atin ng Panginoon, ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon, at gamitin natin ito. Huwag tayong tutulog-tulog
Samantala ang kaaway ay he prowls like a roaring lion seeking someone to devour. Sa panahon ng giyera, hindi pwedeng patulog-tulog sa panahon ng spiritual warfare. So get Satan on his side of the line. Ilagyan mo siya ng linya na hindi na siya makakross, na hindi siya makalipat mula sa kanyang limits na nilagay mo patungo sa iyong territory. Get him on his side of the line in the name of Jesus. Kapag ganun tayo ka-powerful, putting him on his side of the line, ano ang pwede mong sabihin? You can say aloud, Satan, in the name of Jesus, be rebuked from my mind. Be rebuked from my spirit. Be rebuked from my circumstances. I have all power over you. You are defeated. I will not allow you to have a foothold in my life. I will not allow you to have a foothold in my children. I will not allow you to have foothold in my family. I resist you in the name of Jesus. I pull down your strongholds. I cast out all fears and discouragement. Satan, get out of my way in the name of Jesus. Yan po ang ating i-release na authority. Every time meron pong spiritual battle, i-draw mo na kaagad yung line at sasabihin mo, doon ka sa linya mo. Hindi ka pwedeng pumasok sa linya ko. Amen? Stay on your side of the line in the name of Jesus. At hindi mo siya i-allow na mag-cross at lahat, pamilya, anak, kabuhayan, ay poproteksyonan mo sa pamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Panginoon, sa pamagitan ng pangalang makapangyarihan sa lahat ng pangalan, ang pangalang Hesukristo. Hallelujah! Pagkatapos ng lahat ng declarations na yan, you can now walk in victory. Pwede ka nang mamuhay, lumakad sa pagtatagumpay. Hindi dinesign ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mga luhaan at mga talunan na mga anak ng Diyos. Kaya binigyan niya tayo, nireveal niya ang power na meron ka, ang authority na meron ka sa pangalan ni Jesus. Gagamitin mo lang yung pangalan na binigay at ang pangalan na yan ay kinikilala ng kaaway. In the name of Jesus. Hindi na ako malimit nakakakita ng mga Kristiyanong o hindi na ako nakakarinig malimit sa mga bibig ng mga Kristiyano ang mga katagang in the name of Jesus. Hindi, alam niyo po, maraming Kristiyano o born-again Christians ang hindi alam kung paano gamitin ang pangalang Jesus. Or hindi nila ginagamit ang pangalang Jesus. Kasi hindi naman tayo nagkulang sa pagtuturo. Tinuturo natin yan na gamitin mo ang pangalan ni Jesus. And every knee shall bow and every tongue will confess. Very powerful ang name ng Panginoong Jesus. Ilang panganib na, ilang danger na po ang aking napagdaanan. Dangers. Na laging, every time may panganib, may alanganin, ay ina-appropriate ko yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Kaya yung Satan's
deadliest snare. Actually, bago siya makagawa ng snare, ng patibong, para doon ka mahulog, expose na kaagad. I-reveal na sa'yo lahat ng Panginoon ang mga snares na nasa harap mo. Kaya huwag tayong tutulog sa panahon ng warfare. Actually, wala tayong panahon magpahinga. Hanggat buhay tayo, ang kaaway ay hindi tumitigil. Kasi ang layunin niya na gusto rin niyang ma-accomplish sa buhay natin ay to steal, to kill, and destroy us. Pero we will not allow him to do that under our watch. Habang tayo'y nagbabantay, hanggat tayo ay nagmamatsyag, walang anumang punto na pwedeng maisahan tayo sa tulong at grasya ng Panginoon. So I encourage you to use the name of Jesus. I encourage you to use the power and authority God has given you para yung kanyang deadliest snare ay hindi magmaterialize. Amen. So, i-declare natin itong ating declaration na to. Sabihin natin, praise God. In the name of Jesus, I have pulled down every stronghold over my life and cast out all fear and discouragement. Amen. One more time. Praise God. In the name of Jesus, I have pulled down every stronghold over my life and cast out all fear and discouragement. Amen and amen. Purihin ang buhay na Diyos. Maraming salamat at alam niyo po, talagang dumating na po ang panahon na tayong lahat ay maging aktibo sa spiritual warfare. Hindi na ho laro-laro ito. Seryosohan na ang ating spiritual warfare, mainly because alam na rin niya na maikli na lang ang panahon niya. I'm talking about the enemy, the devil. Kaya magdo-double time siya. And all his fury and anger ay mag-i-scheme siya ng mga deadly snare sa laban sa atin. Pero bago pa niya magamit, meron tayong revelation in the name of Jesus. I-expose lahat ni Lord ang snare ng kaaway. Amen. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat na kayo po ay alam kong nakakaunawa ng mga spiritual na kapahayagan. At bentahe po yan, plus factor po yan para sa atin na mga anak ng Diyos na involved every moment, every hour sa spiritual warfare. In-encourage ko po kayo na sundan nyo po mamayang 1:30 ang Hope Hour natin. At walang evening activities kasi Tuesday po ngayon. Tumaasa tayo na tuloy-tuloy ang mga pagsusubaybay. Bukas uli po sa ating daily devotional. Ito po ang inyong kapamilya, kapatid, at naglilingkod sa Diyos at sa aking mga kapatid. God bless us all and Shalom.